Mga ka-Republic, nabigo man ang Barangay Ginebra na makuha ang pangalawang panalo sa final series. Nakita naman natin ang respetong ibinigay ni Chot Reyes sa Ginebra sensation na si RJ Abarientos. Mga TNT Bigs ang tumao kay RJ na naging susi para madisrupt ang opensa ng Gin Kings. Sa kabila ng panalo sa Game 2, sinabi ng TNT coach, isang palaisipan pa rin daw sa kanila si Abarientos sa pagpapatuloy ng Best of 7 final series. May tig-isang panalo na ang Ginebra at TNT. Sa Game 3 bukas, aabangan ang matinding adjustment ni Tim Cone para kontrahin ang taktika ni Chot Reyes. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel. At kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, magbalik tanaw muna tayo kung bakit sumakit ang ulo ng Talk and Text noong Game 1 laban sa Ginebra. Napanood natin sa Game 1 ang isang masterclass mula kay RJ Abarientos. Sinisisiw na ni RJ ang mga guards ng TNT, kabilang ang isang alamat na 2 beses naging best point guard in Asia na si Jason Castro. Sa Game 1, pinasabit ito ni RJ sa isang 4-point shot attempt. Nabigyan ng 4 na free throw ang reigning Rookie of the Year. At sa Game 2 kagabi, muling nautakan ni RJ ang veteranong TNT guard para sa isang and 1. Kaya nga sa halos buong Game 2, mga TNT Bigs ang pinatao ni Chot Reyes kay RJ Abarientos. Nagpalitan sina Brandon Ganuelas Roser at former league MVP na si Kelly Williams. At may mga switch pang napupunta sa harap ng 5'11" point guard ang 6'9" na TNT import. Inalis ng TNT ang shooting window kay RJ sa pamamagitan ng matatangkad na bantay. Hindi rin niya masyadong makita ang passing lane. Obvious na nawala sa rhythm ang opensa niya, pati na ang opensa ng buong kupunan ng Ginebra. Isang puntos lang ang naibuslo ni RJ sa first quarter, isang free throw. Maagang iniwan ng TNT ang Ginebra, 15 points ang lamang ng tropa, 27-12 sa pagtatapos ng unang 12 minuto. Iyon pa rin ang agwat sa halftime break, 48-33. Kahapon sa ating video content, sinabi natin siguradong nakita na ni Coach Reyes ang advantage ng kanilang mga bigs kasama na si Chris McCullough laban sa malalaki ng Ginebra. At sinabi rin natin tiyak na aatakihin nila ang interior defense ng Gin Kings. And more or less, ganito nga ang nangyari. Bukod sa kanyang 19 points, humablot si Simak ng 16 rebounds, meron din siyang 2 steals and 2 blocks. Bunga rin daw ito ng extra work ng TNT import na nasa Araneta Coliseum na 6 na oras pa bago magsimula ang Game 2. Bukod sa defensive adjustment ng TNT kay RJ Abarientos sa opensa ay maaga namang nagtrabaho si Calvin Oftana na nagbuslo agad ng 8 puntos sa first quarter. Sa kabuuan ay mayroon siyang 31 points kasama ang 5 3-pointers para tulungan ang kanyang team na maitabla ang series sa tig-isang panalo. Umabot pa sa 22 points ang lamang ng Talk and Text, sapat na separation para sanggahin ang Ginebra Rally. Palapit sa dulo ng fourth quarter, habang nasa loob ang mga bench players ni Tim Cone, unti-unting tinibag ng Gin Kings ang malaking lamang ng TNT. Naging 4 na puntos na lang sa tulong ng magkasunod na 4-point shots ni Jeremiah Gray. Pero tulad ng nabigong paghahabol ng Talk and Text sa Game 1, ang Ginebra naman ang nabigo dito sa Game 2. Natural na masaya si Chris McCullough na nagsabing it's a final series to remember. Sa linggo, sabi ni Simak, pareho pa rin daw. Itatry nilang makontrol ang rebounding, maging aggressive at dumipensa bilang isang unit. Pagkatapos mabigo sa Game 2, ano naman ang inaasahang adjustment mula kay Coach Tim Cone? Dahil agresibo ang mga TNT Bigs na sumama sa switch kay RJ sa perimeter, posibleng gamitin ito ni Tim Cone para muling mapatakbo ang bola. Kapag nag-set ng screen si Japet Aguilar o Isaac Go, asahan natin ang pick and pop para sa 3-pointer ni Go o pick and sleep para naman sa biglang pag-dive ni Japet sa ilalim bago pa makalapit ang depensa. Bakit ito posibleng maging effective? Dahil kung sasama pa rin sina BGR o Kelly Williams kay RJ sa labas, maiiwang bakante ang pumapasa o pumapasok sa ilalim. Kaya mapipilitan na magbigay ng help defense ang TNT at tiyak na may mababakanting shooters
tulad ni Justin Brownlee, Stephen Holt o Ralph Ko. Pansinin din natin, hindi kayang suluhin ni Japit Aguilar at Troy Rosario ang laban sa rebounds. Obligasyon ni Scottie Thompson, Stephen Holt at Nards Pinto na bumaba agad sa shaded area basta may titirang TNT players para ma-box out nila sina Calvin Oftana at RR Pugoy. Alalahanin nila naka-double-double si Oftana sa Game 2 with 10 rebounds. Nakakakuha ng advantage Antok and Tex kung pormado ang depensa sa half-court set ng Ginebra. Alam natin, nakita ito ni Tim Cone. Magiging paborable sa Ginebra kung dadaanin sa mas mabilis na laro para mapilitin ng TNT na dumipensa sa takbuhan. At pabor ito para kay RJ upang makaalpas mula sa mas malaking bantay. Tingnan natin ang magiging adjustment ni Tim Cone. Ang pagkatalo ng Ginebra sa Game 2 ay isang malaking leksyon. Kapag hinayaan nilang diktahan ng TNT ang pisikalidad at rhythm ng laro, argabyado ang Gin Kings. Sa Game 3, nasa kamay ni Coach Tim Cone kung paano babasagin ang pader na iniharang ni Chot Reyes kay RJ Abarientos. Kung hindi ito magagawa ng Ginebra coach ng paraan, magiging blueprint ito na susundan ng TNT sa pagtakbo ng series. Abangan natin ang Game 3 bukas. Kung makikita natin na mas mabilis ang daloy ng bola at agresibo ang pag-box out ng Ginebra, asahan natin ang pagbawi ng Gin Kings para sa 2-1 lead. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Francis Riata, para magka-apelyido yata tayo. Binaliktad mo lang. At sa iyo rin, Rene Ohas. Shoutout sa iyo, idol. Wala talagang foul yun. At sa iyo rin, Francis Palumayan, sa atin ng Game 2. Nabigo tayo kagabi, idol. At sa iyo rin, Gigo Bagsik. Yes, sa Bulaluan sa Fairview. At sa iyo rin, Joel Libantino. Yes, sana walang masaktan. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.